lalo na mga magandang musika, di ba? 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan, pero promise, hindi kita baby-tawan. Andito na rin ang bagong magiging besi ng mga e-abap na binitawan. Siyempre, walang iba yan ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako hanggang 12 midnight tayo ngayong gabing ito. Ayan, magandang gabi Metro at Mega Manila na talaga namang favorite na favorite tayo pagdating dito sa may Quezon City, Muntinlupa, Pateros at ganun din ang mga taga Cavite, hindi sila magpapahuli. At tayo rin ay sabayang napapakinggan sa 102.3 Baguio, 97.5 Shenzhen and through our FM Radio Philippines sa Alpma, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. Yan, at gusto ko lang din batiin ang ating mga security guard, ang ating mga driver, mga tsuper na ngayon ay nasa gitna ng biyahe. Uy, nakangiti ang ating gwapong-gwapong tsuper kasi ang ganda daw ng kanilang biyahe ngayon. Maganda yan. Pero wag mo rin namang sagarin ang sarili mo na mapagod kasi mababaliwala ang sipag mo kapag ikaw ay nagkasakit, diba? Okay naman yan yung tayo, hindi tayo makontento kasi nga lahat tayo may ina-achieve tayong goals, pero paminsan-minsan hindi rin masama yung umuwi ka na ng diretso. Pagpahingahin mo naman yung katawan mo kasi buong araw kang nasa labas at talaga naman grabe ang init, di ba? At speaking of init, para naman lumamig-lamig kayo, kami ay may regalo para sa inyo. Gusto mo ba ng 200 pesos GCash? Simple lang ang gagawin mo. Magsiselfie ka lang sa background ng aming 92.3 favorite music radio bus at e-jeep. At makikita mo yan dito sa may EDSA. Diyan sa Buendia, marami rin yan. At ganun din sa may Ortigas Extension Rizal. Nako, kaya pag yan ay nadaanan mo, mag-selfie ka na agad at i-post mo na agad. Pwedeng i-post sa iyong Instagram o hindi naman kaya sa iyong Facebook page. At huwag mong kakalimutan na itag ang aming Facebook or Instagram. It's 92.3 FM Radio Manila. Samahan mo na rin ng hashtag na Selfie with FMR. At 10 lucky spotters ang tatanggap ng regalong 200 pesos GCash kada Lunes hanggang Biyernes. So araw-araw yan, merong mananalo. Diba? Instant load agad-agad yan. Kaya naman ikot, libot, pindot. At hindi lang yan, meron din kaming 500 pesos na pamigay. Simple lang gagawin mo, tumuto ka lang sa programang Love Me Kari G araw-araw, 12 noon hanggang 3 p.m. yan. Huhulaan mo lang ang title na tampok ng kwento. At ibigay lang ang iyong kompletong pangalan, location at GCash number. But make sure kung ano yung nakarehistro sa GCash number mo is yun yung totoong pangalan mo. At hindi mo lang matapos ang programang Love Me Kari G para i-announce kung sino ang nanalo. At kapag tama ang sagot mo, instant 500 pesos yan. Kaya naman pakatutukan nyo na yan. At speaking of pakatutukan, samahan mo na ako. Sagarin mo na yung gabi mo ngayon. Hanggang 12 midnight lang tayo. At alam ko, ito ang pinakahihintay ninyo. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Dito lang yan sa main confession. Kaya naman, silipin at alamin na natin kung sino ang nagpadala ng kanyang main confession. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Bago ko basahin ang ating letter sender, gusto ko lang batiin ng magandang gabi ang mga ka-vibes nating nakatutok sa ating YouTube live stream. Yes, kaya pwede kang sumilip. Hanapin mo lang FM Radio Philippines. Ayan, andyan sila Adrian Sabroso, Mary Zelay, Bernard TV,
Daniel Yap, William Martel, Boss Noy, Lawrence Manipor, Desi Sino Cruz, Gloria King, Miss Shano, at sa lahat ng mga ka-vibes nating nakatutok at nanonood ngayon. Kaya naman, oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman, para sa ating letter sender for tonight, basahin na natin ang kanyang sulat. DJ Main, ako si Otep, 30 years old, nakatira sa Malibay, Pasay City. Masayang-masaya, Main, dahil sa wakas, sinagot na ako ng babaeng nililigawan ko. Nakilala ko si Jubel sa aming trabaho na isang BPO company sa may BGC. Magkasama kami sa isang team at madalas kaming nagkakasabay sa break time. Mabait siya at may sense kausap, kaya naman nahulog agad ang loob ko sa kanya. Although, minsan napapansin ko na siya ay tahimik at mukhang may malalim na iniisip. Mabilis sa mga pangyayari sa relasyon namin. Dahil din siguro na sa tamang edad na kami, kaya sa unang buwan pa lamang ng aming relasyon ay may nangyari na sa amin. Isang araw, habang siya ay nagluluto ay naiwan niya sa akin ang cellphone niyang nakabukas. Na-curious akong buksan at basahin ang mga messages niya. Nakabasa ako ng isang conversation ng isang lalaki na hindi ko kilala. Ito pala ay conversation niya sa ex niya. Halos madurog ang mundo ko nang mabasa at malaman ko na 2 buwan na pala siyang buntis. Bago niya pa ako sagutin. At kaya pala sila naghiwalay dahil ayaw panagutan ng lalaki ang kanyang pagbubuntis. Napakasakit, DJ Main. Please, don't judge me. Pero, nagkukunwari ako ngayon na walang alam sa sitwasyon. Ginawa lang ba niya akong panakipbutas para may sumalo sa responsibilidad? Ano po ba ang dapat kong gawin? From Otep. Kung ikaw si Otep, ano ba ang gagawin mo? Ipupurso mo pa rin ba itong babaeng ito? O kakausapin mo siya ng diretso nang sa ganon mas maging malinaw sa iyo ang lahat ng nangyari? Kaya naman pwede kayo magbigay ng inyong komento, side comment, opinion dito sa ating YouTube livestream FM Radio Philippines. Nako, Otep. Doon muna tayo sa pakikialam mo ng cellphone niya, ha? Alam mong masama ang nangingialam o nag-i-invade ng privacy ng isang tao kahit pa kayo ay magkarelasyon o kahit pa kayo ay matagal nang magkarelasyon. Pero naiintindihan kita eh. Kasi may mga ganyang pangyayari na mararamdaman mo bigla. Yung out of the blue, parang may nag-uudyok sa'yo na i-check mo yung phone. Na parang may kailangan kang malaman. And blessing in disguise, nalaman mo ang totoo dahil sa instinct mo na parang may need ka talagang malaman at matuklasan. Sabi nga nila, diba? Trust your instinct. Masakit talaga yan para sa'yo lalo ngayon. I'm sure tinatanong mo yung sarili mo gabi-gabi, araw-araw. Mahal ba talaga ako ng taong ito? O yung pinaparamdam niya ba o yung pinaramdam niya ba ay totoo o walang halong kaplastikan lang?
O baka ako lang yung nagpupuno o gusto niyang magpuno doon sa kulang na kailangan niya. In short, panakiputas. Well, honestly speaking, sa aking opinion, Otep at base dito sa nabasa ko, masakit man pero oo, may possibility na ginawa ka nga niyang panakiputas. Pero hindi ko naman pwedeng i-justify ayan na ikaw ay ginawa niya nga talagang panakiputas. Kasi hindi naman ako makakasagot ng iyong mga katanungan kung totoo nga ba yung pinaramdam niya sa iyong pagmamahal at siya lang ang makakasagot niyan directly sa iyo. Ito nga sabi ni William Mortel, yun lang at di niya sinabi na buntis na pala si babae ng 2 buwan kahit di siya yung ama ng bata. Baka naman kasi kaya hindi sinabi, may reason itong si girl. Ang hirap naman kasi i-judge agad-agad siya nang hindi natin naririnig o nalalaman yung side niya. At bilang ikaw ang karelasyon niya ngayon, Otep, deserve mo yan malaman. At ang maganda niyan, kausapin mo siya. Kausapin mo siya directly. Kung bakit niya tinago sa iyo ito? Natatakot ba siya? O baka nga, natatakot siya para sa family niya na magalit sa kanya? At bakit naging pariwara ang buhay niya na walang sumalo o walang tumayong tatay dun sa pinagdadala niya? Kaya ngayon, humanap siya ng way. At yun nga lang, ikaw ang dumating. Pero possible din na baka naman may nararamdaman din naman siya sa'yo. Ayun nga lang ang masakit. May dinadala na siya. And Otep, need mong i-assess ang sarili mo. Alamin mo kung ano yung nararamdaman mo talaga. Mahal mo pa din ba siya sa kabila ng lahat ng nalaman mo? Kaya mo ba siyang samahan sa journey ng pagiging ina niya kahit hindi ikaw ang ama ng dinadala niya? Talagang ang hirap ng ganyan. Halo-halong emosyon, I'm sure, ang nararamdaman ngayon nitong si Otep. Ito nga sabi ni Boss Noy, masakit nga yan, pero sana sinabi niya sa'yo na buntis siya at nagsabi ng totoo. Pag-usapan yung dalawa. Time and time again, walang problemang nasusolve na hindi nag-uusap. I-heart to heart talk nyo lang yan. Totoo, maging honest ka lang sa nararamdaman mo. Kung ano yung una mong naramdaman nung nakita mo yung mga bagay na hindi mo sinasadyang makita. At bakit naitago niya ito? Nang sa ganun, mas maunawaan mo siya at mas maunawaan niya rin yung nararamdaman mo. Diba sabihin mo sa kanya, ano ka ba talaga ngayon para sa kanya? And ask yourself also, if deserve mo yung ganitong sitwasyon, and ikaw lang ang makakasagot niyan, Otep. Tandaan mo, mahalaga ka at may karapatan kang malaman ang buong katotohanan. May karapatan kang pumili kung ano ang makakabuti sa puso mo. Pero kung pinili mong manatili
sa sitwasyon na ito at tanggap mo siya ng buong buo, siguraduhin mong talagang buong buo ang loob mo. Yung hindi ka magsisisi, na hindi ka mamumuhay sa tanong at hinala, kundi sa totoo at tapat na nararamdaman mo lang. At tapat na pagmamahal. Sa pagmamahal, piliin mo ang mapait na katotohanan kaysa sa matamis na kasinungalingan. At hindi mo kasalanan ng mga nangyari ngayon, Otep. Nagtiwala ka lang at nagmamahal ng totoo sa kanya. Kausapin mo siya para malaman mo yung reason niya kung bakit niya tinago sa'yo na buntis siya. Kung mahal mo siya, maiintindihan mo naman yung sitwasyon at matatanggap mo yung dinadala niya. By Daniel Yap. So para masagot yung mga agam-agam mo, kausapin mo siya ng harapan. Mata sa mata, nang sa ganun makita mo kung ano yung totoong nararamdaman niya at kung totoo ba ang bawat binibitawan niyang salita sa'yo. And to give yourself peace, hindi mo need itago sa kanya ang nararamdaman mo. Hindi mo din need mag-pretend na masaya ka, na okay ka, at yung totoong durug na durug ka, dapat yun yung malaman niya. At uulitin ko, Otep, kailangan mong malaman mula sa kanya kung ano nga ba ang totoong intensyon niya sa'yo. Mahal ka ba talaga niya o kailangan ka lang niya para maging katuwang sa problema niya ngayon? Hindi kasi solusyon yung maghahanap ka ng sasagip sa kanya. O hindi kasi solusyon nitong girl ang maghanap ng sasagip sa kanya. Lalo na kung yung may responsibilidad talaga sa kanya, ibinitawan siya. Hindi yun magandang solusyon. Ipapaako mo sa iba. Kawawa naman yung tao. At nowadays, even now, nangyayari pa rin yan, di ba? Nangyayari pa rin yan sa totoong buhay. At ito na, patunay kay Otep, hindi lang si Otep ang nakakaranas nito, marami. At yung iba, ang masakit pa niyan, hanggang ngayon hindi nila alam ang totoo. Kaya nga may kasabihan na mas okay na yung masaktan ka sa totoo kaysa mabuhay ka sa kasinungalingan. Ayan, Otep, alam ko na sa sitwasyon ka na gulong-gulo ka, hindi mo alam anong gagawin mo, pero ang unang hakbang na dapat mong gawin is kausapin siya, rekta, harap-harapan, ng kayo lang. Sabi mo sa kanya yung nararamdaman mo, yung totoong totoo dahil ikaw ay totoo sa kanya. At walang masama magsabi ng totoong nararamdaman mo, hindi naman porket nagsabi ka, masamang tao ka na. Kaya huwag kang matakot lalo na kung mahal mo itong taong ito. Ano ba ang kaya mong isakripisyo para sa taong mahal mo? Ang tanggapin siya? Di go mo. Kung yun ang magpapasaya sa'yo. Ayun, maraming salamat, Otep, sa pag-share mo ng iyong main confession. At sa lahat ng gusto mag-confess, ito yung mga ang hirap ikwento sa mga friends of family mo. Kasi baka hindi ka nila maintindihan, baka pagtawanan ka, baka i-judge ka. Kaya naman ang baby mo willing makinig sa'yo. Kaya naman ipadala nyo na ang inyong main confession sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa Globe at Viber natin, 0916-563-1777. Ayan, kausapin mo siya, Otep, at alamin ang totoo kung bakit niya iniliham ang lahat sa'yo at sa pagbubuntis niya sa ibang lalaki, pahabol ni William Mortel.
Nasa sa iyo yan kung pupursu mo pa siya after mong malaman yung totoo. Hindi madaling tanggapin pero kahit papaano may peace of mind ka dahil alam mo na yung totoo. By Daniel Yap. Hi, Violet Adasa. Good evening, DJ Main. Watching and listening kanina. You are alluring with that yellow dress. Ayan. No shout out daw pero ayan na shout out ko na siya. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nakatutok sa atin. Sana itong ating letter sender ay kahit papano ay nahipo ang inyong mga puso. Lalo na kung kayo ay same ng pinagdaraanan nitong ni Otep. At para tumibay ang isang relasyon, communication is always the key. Ayan, maraming salamat po at gusto ko rin pasalamatan Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabel Microblading, Vanity Lounge Aesthetics, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines, at pwedeng-pwede nyo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram, at TikTok, main nyo. At huwag na huwag mong kakalimutan ang favorite mo. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila pagdating sa ating Facebook page, Instagram at TikTok. At sa ating YouTube channel naman, FM Radio Philippines. Ayan, shoutout sa mga nasa biyahe ngayon. Kayo po ay mag-iingat pa uwi. At yung mga magsisimula pa lang ng araw, ayan, laban lang. Mag-aano naman, magsasabado at linggo na. Malapit na, isang araw na lang. Kaya naman i-push nyo na yan. Tandaan mo, hindi ka pa mayaman. Kaya no choice ka, kundi magsipag at maging consistent lang lagi sa ginagawa mo. Maraming salamat po. Bukas tayo ay magkakapiling uli. 10 p.m. to 12 midnight yan. Samahan nyo ko every Monday to Friday. Dito lang yan sa favorite ninyo, 92.3 FM Radio, Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event na nagsasabi sa inyo na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron na ang magsasabi sa inyo ng good night, baby. I love you. I'll say